Kumusta guys? Kumusta kayo? This is Dave Lopez ng Regularize Philippines. And so maganda yung pag-usapan natin kasi ito yung mga katanungan ng mga baguhan regarding sa kanilang mga problema. Sabi lang sa akin, Sir Dave, ano ba? Bibili pa ako ng airgun para ba sa akin ito? Ano yung magiging hobbies? Mga dabang hobbies to? Ano ba yung hindi pwede at pwede? Last time, nilagay ko sa channel na ito yung mga kailan pinagbabawal yung mga airgun. Hope po na marami po tayong natutunan doon. So, ang pag-usapan natin ngayon is ang category ng paggamit ng airgun. So, bago yan, promotion muna tayo. I-click nyo na po yung link sa baba. Pag pumunta kayo sa aking channel, ay i-click nyo lang po ang isa sa mga video, halimbawa ito. So, dyan nalabas yung video, i-post nyo lang, tapos sa baba, sa comment section, ayan, may click the link for 5% discount. I-click natin yung link, i-direct po kayo nun sa pages ng Lazada. Ayan, 5% discount agad yung makikita natin. So, sobrang dami po ng mga product na meron sila. Iba't ibang klase ng mga scope. So, dito makita natin, meron akong nilagay na mga scope sa aking cart. 7369 or 72. Grabe. Pag click ko yung link, 714. Ayan sa baba. Total discount. Grabing laki na 714. Pag walang discount, 7,750. Plus shipping fee pa, aabot siya ng 8,000. So, yung 2,000 naman, yung na-save ko dito is 404. Laki, no? So, ibig sabihin, instead na 2,000 plus, ay 404 yung discount ko, 1,895 na lang yung babayaran ko dito. So, saan pa kayo guys, no? So, magmadali na, i-click na yung link para makatanggap kayo ng 5% habang available pa yung promo code nila na ibinigay sa atin. Ito yung kanilang store and i-click nyo lang po yung link after sa baba ng ating video. Right guys, maraming salamat. Yung mga tanong dito is saang category ba ako? Para malaman po natin kung anong unit yung ating bibilin, magkano, and una or masabi natin pest control. Well, sa Pilipinas ngayon, wala pang regulations na pwedeng mag-hunt. Para sa akin siguro yung pest control, halimbawa sa lugar ninyo sobrang dami talagang ibon, 1,000 na maibon na dumadapo doon sa palayan ninyo. 5 yung dumadapo. Pero kung peste na yung mga ibon na sobrang dami na in your private property, hindi ko alam, like kalasunin natin or pwede pa nating makain. Yung pangalawa is plinking or target shooting sa gilid ng bahay. Mayroon kayong space sa gilid ng bahay ninyo like 20 meters, merong backstop dyan, no? Nagpiplinking-plinking man kayo doon pag wala kayong trabaho. Yung pangatlo is ito na yung target shooting. Mahilig po kayo sa target shooting. Pero first, hindi po kayo sumasali sa mga competition. So, talagang purely target shooting lang talaga. So, pag pumunta kayo sa range, tapos nagta-target shoot kayo doon, like 25, 50, 170 meters, 100 meters, 120. Yun. Yung pangapat is yung competition. Ito yung sumasali na sa competition. Next, kahit sa ang mga barangay or cities, ibang island, no? Pupunta sila at nagko-compete para na mag-enjoy and the same time makipag-friends sa iba. And ganoon na din masukat yung kakayanan nila sa pagdating sa paggamit ng airgun. Yung number 5 naman is ito yung mga kolektor ng mga airgun. Idadagdag ko rin dito, number 6 siguro is yung mga vlogger. Pang-pito, ito yung mga maker. Okay, isa-isahin natin. Pag sa pest control naman, para sa akin, di naman kailangan na sobrang mahal yung unit mo kasi ginagamit mo lang siya pag during the time na malapit na yung anihan, sobrang dami na ng mga ibon na talagang sobrang libo-libo yung dumadapo. And instead of lasunin natin sila, and pwede natin makain. Ang mahalaga dito, pag nagpapatrol po tayo, hindi siya napapasukan ng tubig or napapasukan ng mga putik. Kasi pag yung ating design ng ating unit, ay marami siyang mga parang mechanism pag nahulog sa, naglalakad tayo sa putik, napasukan ng tubig, so mahirap siyang ayusin. Mahirap siyang baklasin, especially pag wala tayong alam sa pag-ayos. And ganoon din dito, yung magaan na unit. Maganda kasi pag sa pest control, magaan. Pero kasanayan lang, mayroon akong kakilala na gusto yung mabigat na unit. Pero pag minsan ka lang gumagamit, para sa akin, mas maganda yung magaan para na hindi ka mangangalay pag naglalakad. Yung pangalawa is yung plinking or target shooting sa gilid ng bahay. Ito yung mga minsan mo lang ginagawa. Halimbawa, pag wala kang pasok, nag-board ka, and wala kang ginagawa, so nakita mo yung airgun mo, mag-plinking. Kasi pag 20 yards lang yung target mo, hindi kailangan na mahaba yung long barrel, hindi kailangan na sobrang lakas di ba? Pag 20 meters lang or minsan 10 meters lang, mahalaga sa'yo is makapag-enjoy ka lang. So ito, tulad sa aking unit na 13-inch lang yung barrel,
okay na to. So pagdating naman kung ano yung unit na bibilhin natin ay mas sa akin, isa dito is yung affordable na. Pwede rin CO2 ng mga unit. Yung affordable lang kasi yung atin naman, sanan, tapos blinking. Or, pwede yung mahal at maraming mechanism. Kasi hindi naman naglalakad, hindi naman siya maputikan. Yung target shooting sa range, yan, pangatlo. Yung target shooting sa range, maganda if depende kung ano ang category na gusto mo na target shooting. 25 yards, 50 yards, or 100 yards. So, yung ating unit is pang-competition na unit. Even though na hindi pa tayo sumasali sa competition. Para later on, pag sumalin na tayo sa competition, ay magagamit natin yung ating unit. Apat, ito na talaga yung competition. Sa competition kasi, pag may pera kayo, talagang mag-set up na lang kayo ng pang-competition na yun. So, either 25 yards, 50 yards, at least naka-design yung unit ninyo for competition. Yung scope, bilhin nyo na yung high-end na scope, Discovery na 540 by 56. Kahit na i-zoom nyo sa 35, talagang kitang-kita nyo yung 25 yards lang. Malaki na yung, malaki yung makikita nyo na target. Parang hindi kayo nangangapa or miliit yung mata ninyo para makita lang yung target. Kaya, sinasabi kong high-end kasi later on, sa mga nakaka-relate, talagang mag-upgrade kayo pag nasa competition na kayo. Kasi, na to parang trophy na to no? Parang, uy, ganda ng unit, ganda ng quality. Hindi lang yung build ng unit mismo, pati yung quality niya, pati yung groupings niya, yung performance niya, di ba? Doon na sumusukat kung gaano kaganda yung barrel mo, di ba? Gaano kaganda yung regulator mo, yung cricket, yun. Yung gauge mo is 6 minutes, mga gano'n na. So, doon na nagbabase hanggang, kasi para sa'yo, yun yung nagiging happy, yun yung pag-investment mo. Di ba? So, para sa akin lang, is pag mag-invest tayo ng mahal dito, hindi naman to nabubulok ng parang pagkain. So every time na ginagamit mo siya, ganun pa rin siya. Pag bibenta mo, yung value niya ganun pa rin. Bumaba, konti lang, di ba? So nai-enjoy mo ngayon. At ito yung pinakamahal, yung pagiging kolektor ng mga airgun. Kasi dito na yung mga mula sa pinakamura, like sa Escopeta, sa Parco, hanggang Rogans, yun, mga ganun na, no? Benjamin, iba-iba pa, marami, nakakaligtaan ko na. Hanggang sa mga PCP, gusto mo yung may brand talaga ng mga PCP, hanggang sa mga high-end, hanggang abroad na. So, walang hanggangan to, pagbili ng unit. Nakikita nila yung airgun nila na marami, ay nag-i-enjoy sila. Isa-isahin nila yun, no? Ito yung maganda guys pag bumili kayo sa kanila kasi talagang iniingatan nila yung unit. Kaso, yung itong klaseng hobbies, mahal talaga to. Hindi lang umaabot ng mga 50, 100, hundreds of thousands, no? Pero wag na tayo dyan kasi sobrang mahal na yan. Pero may mga tao talaga sa Pilipinas na passion talaga yung airgun at talagang nag-i-invest sila para na makolect yung mga gusto nilang airgun. Para sa kanila, andun yung doon nakakaramdam sila ng kasiyahan. Ayun, yung mga YouTuber naman, syempre, kailangan na marami silang mga pinapakitang airgun. So, pupunta sila sa mga ibang lugar para sa mga kaibigan nila, para i-promote yung airgun, no? Yun. So, dumadami din, magastos din yung pagiging YouTuber. Pag yung ating content is airgun. Yung maker, walang problema pag maker ka kasi makakagawa ka ng 10, 20, mahigit na mga airguns no, every month. So, marami tayong maker sa Pilipinas and then habang dumadami, syempre, yung price naman niya is bumababa din kasi sa market, no? Pag tumaas yung supply, no? Pag yung demand bumaba, syempre, bumababa din yung pressure. Ito yung kagandahan pag dumadami yung mga gumagawa or maker ng mga airgun. Siguro, isa sa mga papayo ko is yung ano talaga yung gusto niyo. Ano ba yung gusto mo yung unit? Kasi napapanood natin sa YouTube. Sobrang daming mga unit doon. So, isipin mo, kung ano ba talaga yung gusto mo. Gusto mo nang mumurahin, then go for it. Gusto mo yung mahal, ito talaga yung hindi ko nasasabihin yung brand, no? Meron kang Philippine made, nasabihin natin. Meron kang isang unit na gusto mo. Pag hindi kaya talaga, hindi naman yung mga tag 100K, no? Hindi naman realistic yun. Pero mga 30,000, mga 40,000, yung mga gusto mo. Maraming salamat sa pagsama guys, and please click the link below if gusto nyo pong receive ng 5% discount habang available pa yung discount. So, and this is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines, and always enjoy and always enjoy yung hobbies natin, and see you soon. Cheers.
Aloha guys, this is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines. I invite you to subscribe on our channel para makatanggap po kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. Alright? Maraming salamat po.